Paano kung halimbawa very limited ang ating budget? Ano ba Oo. yung dapat nating i-prioritize? Dapat ba nating Yes. i-prioritize yung pag-iipon? Insurance ba? Paano yung mga utang? Yes, oo. So, yung budgeting rule ko para sa mga 20,000 pesos pababa ang kanilang kinikita, dapat 5% ng ating kinikita, yaan yung budget natin pambayad sa insurance. Okay? At kapag sinabi nating insurance, Maricel, kasama dyan pangunahin ang PhilHealth. Okay? At saka ang pagbabayad natin sa SSS. So, mga social insurance kasi natin yan coming from the government. So, yan po muna yung ating unang tatangkilikin. Tapos, 10% ng ating kinikita, yan yung isi-save natin. Yung natitirang 85%, yung 85%, yaan yung pagkakasyahin natin para sa ating mga gastusin. At kung mayroon tayong utang, Maricel, para hindi tayo ma-overburden, mahirapan sa pagbabayad, iiwasan natin na lalagpas ng 20% yung ibinabayad natin sa utang natin kada buwan. So for example, ikaw ay kumikita ng 15,000 pesos kada buwan, yung ibinabayad mo dapat sa utang buwan-buwan ay hindi lalampas ng 3,000 piso para hindi ka masyadong mabigatan sa pagbabayad. I see. Kaso, Sir Vince, paano yung concern ng iba na, naku, 5% para sa ganito, 20, dapat less than ganito, pambayad ng utang. Di wala nang matitira. Kung family of 5, ano mangyayari? Oo, totoo 'yan kaya talagang dapat iiwasan natin yung utang hangga't maaari, no? Ang tawag ko nga diyan, ang utang ay asawa ng kahirapan, no? Nagbibigay siya ng immediate na relief pero pagdudusahan mo siya ng matagal, no? Dahil sa pagbabalik ng kapital at saka sa patong na interest. Kaya dapat ang papracticein talaga natin ay savings and insurance first bago tayo gagastos. Ayun. Pero meron talaga hirap na makaiwas sa utang So ano po yung maipapayo ninyo sa kanila? Saan ba better na mangutang, manghiram? Kasi iniisip ko, yung iba talaga dumadaan na dun sa mga mga nag-a-appear sa social media na napakataas ng interest. Parang teka, di ba mga loan tayo sa SSS? Baka better yun. Ganun ba? Aha. Oo. So ang pwede natin na source ng utang na maganda ay kung meron tayong makukuha na 0% loan, At usually nakukuha natin 'yan sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na kung kapag krisis ang ating pinagdadaanan, sabi ko nga maganda na insurance yung gagamitin natin diyan, pero kung kapit na talaga tayo sa paghihirap, tignan natin yung options natin sa ating mga kaibigan at ating mga kamag-anak kung mayroong kayang magbigay sa atin ng 0% na loan. Yan yung pinaka-okay, no? Kapag hindi na kaya yan, maganda rin na pumunta tayo, i-explore natin, no? Mayroong SSS loan at saka mayroong pag-ibig loan. At itong mga ito, napaka-competitive ng kanilang interest rate, no? Ang pag-ibig, ang alam ko, meron silang multi-purpose loan at ito ay nasa 1% per month lang or lower pa sa huling pagkakaalam ko. Ganun din sa SSS, no? At both SSS and Pag-ibig, kapag may mga state of calamities, meron din silang mga calamity loans na po pwede mong makuha. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.